Yan. Good afternoon mga idol. Good afternoon. Medyo makulimlim ang ating panahon at kanina nga medyo nag-uulan. Kaya medyo masama ang ating panahon. Bueno, nandito tayo ngayon sa aming labas ng aming bahay at para muling magkwentuhan na may kaugnayan pa rin sa mga paranormal. Balikan lang natin yung kinuwento ko noong nakaraan tungkol doon sa double gunner at saka dito sa poltergeist. Nabanggit ko na ang double gunner, kapag yan nakaharap mo at kinausap mo, para ka nakipag-usap sa tuod. Hindi yan sasagot, hindi yan magsasalita. At wala rin yan sa harap mo. Yung double gunner, ang ginagayang itsura niyan, yung itsura ng mga kakilala mo, kamag-anak mo, o kapamilya mo, yan ang ginagaya ng double gunner. At minsan, mismong itsura mo ang gagayain yan. Oo. Kaya nga, nabanggit ko doon sa una kong video, nakaranas na ba kayo na makita nyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng double gunner? Diba? Ngayon, kung hindi ka pa nakaranas ng ganon, nabigyan na kita ng tip ng mga nakaraan sa ating video. Yan, pag yan nakaharap mo, at ikaw mismo, nakita mo sarili mo sa itsura niya, kausapin mo man yan, hindi yan sasagot sa'yo. At yan naman, hindi naman din magtatagal, aalis din yan. Kaya huwag mo rin katakutan yan. Hindi gaya ng poltergeist. Ang poltergeist, dalawang klase. Isang elemento, engkanto, at isang mismong diablo. So, at yan, kaya nga sabi ko, nananakit yan. May kakayahan yan eh. May likas na anyo at kakayahan yan. Kaya lang, ginagaya yung anyo mo. At yan, sabi ng iba, kung totoo yun, pag yan daw lagi nagpapakita sa'yo, kung yan eh elemento, alam mo, elemento, mandaraya din, nagpapalit ng ano yan eh. Pwede kang palitan yan. Oo. Pag kinuha ka yan, mag-iiwan yan ng bangkay na ikaw mismo, kamukha mo. Oo. At kung wala nakakaalam, ipapalibing yun. Dahil akala ng kamag-anak mo, ng pamilya mo, ikaw yun. Hindi nila alam, kinuha ka lang. Oo. Tulad nung meron akong napanood na video na di umano yung namatay na nagbigti daw doon sa puno yata. Ewan ko anong puno yun, mangga ba yun? Pero bago daw nangyari yun, laging malungkot siya at wala kamod at laging may kinakausap na hindi naman nila nakikita. Yun mga idol, yung natagpuan yung nakabitin doon sa puno na nagpakamatay o nagbigti, hindi talaga siya yun. Maaring yung laging nakikita nila na may kinakausap na hindi nila nakikita, pero may kausap daw, maaring elemento yun na sa kanya lang nagpapakita. So, at kapag pumayag siya sa kondisyones ng elemento, isasama siya roon sa kanilang mundo, mag-iiwan niya ng kamukha mo na bangkay na. O, para hindi ka na nila hanapin dahil patay ka na sa paningin nila eh. Pero ikaw naman, na nandoon sa kaharian ng elemento, hindi mo alam kung anong kahinatnan mo ron. Oo. Kasi yung mga yan, hindi ka naman nila kauri, hindi ka pwedeng gawing parang reyna o hari o prinsipe sa lugar na yon. Bakit? Hindi ka nila kalahi eh. Oo. Sa kang normal na tao. At wala kang kakayahan, wala kang kapangyarihan. Ganon. Pero, yan, nangyayari lang yan doon sa mga tao nga na walang kakayahan at walang taglay. Pero kung ikaw ay may nalalaman at may taglay ka, hindi ka kayang kunin yan at hindi ka kayang linlangin. O, di ba? Nabanggit ko na doon sa una kong video
dinali ako ng poltergeist. Pero naramdaman niya na hindi niya ako kaya, hindi na siya nagpaabot. Ganun yan mga idol. Pero pag naramdaman, kaya ka niyan. Sigurado, may paglalagyan ka dyan. Kaya nga, sabi ng ating idol na si Ed Caluwag yung poltergeist, delikado yan, lalo na sa mga mataas kang lugar, baka itulak ka, ilaglag ka, ihulog ka. Kaya yan, kapag ganyan, sa mga abandonadong pinupuntahan nyo, lalo kung isa kang ghost explorer o ghost hunter, ingatan mo na maka-encounter ka ng ganyang klase ng elemento. At kapag ganyan, alam mo yung lugar niyan talagang may mga elemento, bukod sa mga masamang espiritu, huwag kang pupwesto doon sa lugar na alanganin na pwede kang malaglag o madisgrasya. Dahil nga, yung poltergeist, nananakit yan. Kung hindi kanyang kaya sa mano-mano, itutulak ka niyan, ihulog ka. Di ba? Tama. Na maaari mong ikapahamak. Ngayon, advice nga natin minsan sa ating mga ghost hunter, mag-iingat sila sa kanilang mga pinupuntahan dahil nga, ang dadatnan nila dyan, anumang elemento yan, anumang masamang espiritu yan, o sino man ang nariyan, mga nakahanda yan. At kung dumating ang time na baka subukan ka niyan, doon mo ipakita ang kakayahan mo. Diba? Marami tayong mga ghost hunter dyan na alam natin na hindi yan mangangahas pagpunta sa mga ganyang nakakatakot na lugar kung wala silang alam at walang kakayahan. Diba? Tama? Dahil yan, ang masamang espiritu, hindi mo masyadong dapat katakutan. Kasi yan, wala yang likas na anyo, walang likas na physical na katawan. Espiritu lang yan Hindi kanya mahahawakan at hindi mo siya mahahawakan. Hindi kagaya ng elemento, may likas na anyo yan at may physical na katawan yan. Oo. Kapag ka gusto magpakita sa iyo yan, gagamit ng ibang anyo yan para hindi ka masyadong matakot. O kung gusto kang takutin, normal yung anyo ang ipapakita sa iyo. Di ba? Ganun lang yan, naikukwento ko lang sa inyo yan kasi para magkaroon kayo ng mga idea na maka-encounter kayo ng mga ganyan, alam nyo na kung anong dapat yung gagawin. At yan mga idol, sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Yang mga elemento, kahit sa loob ng bahay ninyo, o sa loob ng compound ninyo, kung saan man kayo, nariyan yan. Oo. Kapag sa loob ng bahay mo, may naramdaman kang hindi maganda, dalawang klase lang yan. Elemento yan o masamang espiritu. Kapag sa isang lugar ng bahay mo, may naaninag ka na anino o anumang nakatayo o ano, at split seconds biglang nawawala yan, espiritu lang yan. Masamang espiritu yan. Pero kapag meron kang napansin na nagpapagalaw ng anumang bagay, hindi yan espiritu. Hindi yan masamang espiritu, elemento yan. Kasi ang mga elemento may kakayahang magpagalaw ng anumang mga bagay. At may kakayahan nga yang manakit. Pero ang isang espiritu, gumagaya lang yan ang imahe ng mga namatay. At split seconds nga, mawawala yan sa harapan mo. Ngayon, mga idol, halimbawa, hindi ka naman ghost hunter, hindi ka ghost explorer, dyan mismo sa inyong bahay, may nararamdaman ka, nakakaiba, madali mo namang malalaman yan, mga idol, kung elemento yan o masamang espiritu. Kasi nga, ang masamang espiritu, kapag nagparamdam sa iyo yan, mas malakas ang kilabot kaysa sa elemento. Oo. Kasi yung espiritu nasa hangin yan Pwedeng nasa tabi mo yan, pwedeng nasa harapan mo, o pwedeng nasa likuran mo. Sumasabay minsan yan, idol, sa ano mo enerhiya mo. Sa'yo kumukuha ng enerhiya yan Hindi naman sa kung kanino Yang mga masamang espiritu. Hindi kagaya ng elemento, mga idol, may sariling enerhiya yun. O nga, may sariling ano yun, may lakas yun, may kakayahan yun. Kaya yun, hindi yun basta-basta nagpapakita ng malapitan. Oo, kasi pag malapitan at medyo may kakayahan ka, takot din yan.
Dahil sa totoo lang, mahahawakan mo yan eh. Mahahawakan ka rin yan. At kung may kakayahan ka at malakas ang taglay mo, hindi ka kayang hawakan ng matagalan yan. Pero yan, kapag wala kang taglay at nahawakan ka yan, delikado ka. Malakas yan eh. Oo, kami yung mga sinasapian, di ba? Malalakas. Kahit yung mga masamang espiritu, kapag sumanib yan, ano ba, may kasamahan kayo sa bahay, sinapian, sinaniban, malakas yun. O kahit masamang espiritu lang ang pumasok doon, may kakayahan na yun. Kasi yung enerhiya ng tao na sinaniban niya, gagamitin niya yun eh. Doon siya kukuha ng lakas eh. Yung mga elemento, pag sumanib din yan, ganun din. Magdodoble lakas kasi yung enerhiya ng sinapian niya at saka yung sarili niyang enerhiya, magsasama yon. Kaya mas malakas. May peligro mga idol. Ngayon, ang the best dyan, halimbawa, dyan sa loob ng mismong bahay nyo, ay may mga ganyang kakaiba kang nararamdaman, tumawag ka na, tumanap ka na ng mga paranormal expert, mga albularyo, halimbawa. O yan. O kaya kung may kakilala kami kakayahan sa ganyan, importay mo na siya. Oo. Sama mo sa bahay nyo. Ganon. Huwag kang mangangaha sa sarili mo kung wala ka rin ng kaalaman at wala kang taglay. Kasi delikado yan eh. Kaya yun, pagka ganyan, maghanap ka na ng makakatulong sa'yo na may kaalaman sa ganyan. Alam nyo mga idol, ang bawat bahay, sarili mong bahay, lalo't hindi ikaw nagpagawa, nabili mo, bahay na siya. Hindi mo alam ang istorya ng bahay na yan, kung ano ba meron dyan. O, di ba? Kaya mahirap din yung basta ka na lang bibili ng bahay na ibinibenta, lalo't murang halaga. Hindi mo alam ang kasaysayan ng bahay na yan kung bakit ibinibenta yan. O, di ba? Kahit ngayon sarili mo ng bahay, di ba, may sarili kang lote, nagpagawa ka ng bahay. Sa mga unang taon, 2 taon, baka wala ka pang mararamdaman dyan. Pero, yung lote na nabili mo, kung ikaw bibili ng lote, manap ka ng marunong magpungsoy, papungsoy mo yung area. Para malaman mo kung yung lote na bili mo ay may kasaysayan o wala. Diba? Dahil kung may kasaysayan yan at nakatirik na ang bahay mo dyan, unti-unti nang mamumugad dyan sa loob ng bahay mo. Diba? Ganon. Yan, ikukwento ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea sa mga ganyang sistema. O, kasi may mga nagtataka na dati naman ikaw, wala kaming nararamdaman dito. Wala namang ganyan, walang ganon. Pero itong huli na, bandang huli, parang kung ano-ano na nararamdaman namin. Dahil nga yan, sa bahay na tinitirahan mo. Lalo't hindi ikaw ang nagpagawa. Nabili mong ganyan yan, binenta sa yung ganyan, di mo alam ang istorya niyan. O, di ba? Di mo alam ang kasaysayan. Kaya doon sa mga bumibili ng mga binibentang bahay, kung sakaling lalo't kakilala mo nagbibenta, bago mo bilhin, magdala ka ng paranormal. O, magdala ka ng paranormal expert, ipasuri mo yung loob ng bahay bago mo bilhin. O, para malaman mo kung anong meron dyan. At kung meron na yan dyan, bahala ng paranormal expert na magpalayas dyan. O pumuksa. Di ba? Ganon. Ngayon, kung ano ba, lote na bili mo, papatuyaw mo ng bahay, ganon din. Ipasuri mo rin sa marunong yung lote mo. Kasi, malay mo yan, lote niya, may mga kasaysayan din. O may pinatay dyan, may tinapon dyan. Di ba? O may elemento dyan. Tandaan nyo, kapag ang isang compound, isang lote o isang kabuuan ng mapuno, maraming puno, hindi mawawala ng elemento dyan. Bakit? Ay yan ang gusto nila eh. Kapag nanggaling sila doon sa kanilang mundo, napadpad dyan sa lote mo, at nagustuhan yung lote mo, lalo't maraming puno, mamamahayan dyan. O, pag nagpagawa ka ng bahay at nabulabog mo yan sila lang ang nakitungo at sila lang ang dumayo dyan sa lote mo, sila pa ngayon ang mamimirwisyo sa'yo. O, di ba? Kaya nga yan, kung halimbawa, advice ko lang sa inyo, kung kayo bibili ng mga lote at magpapatayo ng bahay, manap na kayo ng mga punsinero, marunong magpunsoy. O kaya yung mga paranormal expert, pasuri mo yung area mo para makasiguro ka.
Alam mo naman, bahay naman, binibenta at nagustuhan mo, natipuhan mo, ganun din. Tumawag ka ng paranormal expert, yung mga marunong, nakakaintindi, pasuri mo yung bahay mo. Para kung may masamang elemento dyan at masamang espiritu, masibak na agad, mapalayas o mapuksa. Diba, tama? Yan mga idol sana sa may kwentuhan natin ito nakapulot kayo ng konting idea para kung sakaling mangyari sa inyo yung mga ikinukwento ko, meron na kayong pamamaraan para dapat yung gawin. Di ba tama? Hindi yung wala kayong kaalam-alam, mabubulagan na lang kayo. Yan mga idol, kaya ako gustong ikwento sa inyo itong mga ganitong sistema para naman magkaroon nga kayo ng kaalaman at idea sakaling mangyari sa inyo yung mga ganong bagay. Tandaan nyo mga idol, ang mga masamang espiritu nasa paligid lang natin. O yung mga elemento, nandyan lang yan. Kasi nga, habang ang mundo ay mundo, nariyan yan sila. Pero nabanggit ko na rin doon sa mga una kong video, mga idol, yung mga elemento, hindi yan kasama sa mga masamang espiritu at hindi yan kauri ng diablo. Oo, kasi kasama yan sila doon sa pasusukuin sa ilalim ng paa ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi mga nilalang din yan na hindi lang natin nakikita. Iba lang ang mundo nila. O, pero kasama sila na nilalang. Kaya kasama rin nga silang pasusukuin pagdating ng takdang panahon pasusukuin niya sa ilalim ng paa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi kagaya ng mga diablo, mula kay Satanas hanggang sa kanyang mga alipores, hindi na yan pasusukuin. O rekta na yan Nakarekta na yan sila, nakataan na talaga sila doon sa parusa sa apoy. O hindi kagaya ng mga elemento, anumang uri ng elemento yan, pasusukuin yan. At yung hindi susuko dyan, maaring yun ang makakasama ng diablo sa dagat-dagatang apoy. Diba, tama? Ganyan mga idol. Kaya magkaiba ang elemento at sa mga diablo. Hindi yan sila magkauri. Sabi nga ng iba daw yung mga hindi nakakaalam sinasabi nila ang diablo raw, maraming alipores. Tulad nga daw ng mga engkanto na yan. O yung mga elemento na yan, mga maligno, kung ano-ano pa, hindi ang kauri ng diablo. Ang kauri ng diablo, sasabihin ko na sa inyo, isa na yung halimaw. Lumala pa ng tao yan Yang mga aswang na yan. Yan, yung mga kauri ng diablo yan. Mga mangkukulam, manggagaway. Yan ang mga kauri ng diablo. Kasi may mga mahikang itim yan na ginagamit Pero yung mga elemento, hindi yan. Hindi yan kauri. Bagamat may sariling kapangyarihan at may taglayan, iba yan. Yan ang mga kasamang pasusukuin sa ilalim ng paa ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung mga diablo at yung mga kauri ng diablo, kasamang parurusahan yun. Hindi na papasukuin yun. Nakataan na yun dun Diba, tama? Kaya yan, kukwento ko lang naman sa inyo kasi nga, para magkaroon kayo ng konting kaalaman tungkol sa mga bagay na paranormal. Diba? Sabi nga ng iba, ang bahay daw na may nararamdaman kang kung ano-ano, kailangan, huwag mo nang patagalin. Kung meron kang kakilala at meron kang alam na dapat puntahan para tumulong sa iyo sa ganyang mga bagay, puntahan mo na at ipasibak mo na. Yung mga ganyang mga paranormal, mga idol, talagang yan, may bayad dyan, nagpapabayad dyan. Trabaho nila yan Oo, nagpapabayad talaga yan. Kung magkano i-offer sa'yo para puksain natin dyan. At kung kaya mo naman din, huwag ka namang hinayang. Kaysa naman sa mapirwisyo kayo, di ba? Ngayon, kung di mo kaya, di kausapin mo yung paranormal na ano dyan sa bahay mo, kausapin mo. Sabi mo na, hindi ko po kaya yung hinihingi nyo, baka pwedeng tulungan nyo ako. Tulungan nyo na lang ako. Kasi yung mga naman, hindi naman basta-basta lang sa pera tumitingin yan So, yung mga may kakayahan sa ganyan, tulad ko, hindi naman ako basta-basta tumitingin sa pera. O, di ba? Dahil kasi nga, sabi nga, pinagkaloob sa yung walang bayad, ipamahagi mo namang walang bayad. Kung pinagkalooban ka ng itaas na ganyang uri ng mga kakayahan, pag may nangailangan ng tulong mo, sabi nga, ibahagi mo naman ng walang bayad. Ibig sabihin, tumulong ka doon sa nangangailangan ng tulong, di ba? Tama? Ganun, kaya yung mga paranormal, although nagpapabayad yung mga yan,
Talagang kasi, kumbaga, ginawa na nilang trabaho eh. Trabaho na nila yan. Kaya yan, siyempre, anumang uri ng trabaho, may sweldo. O, may kabayaran, di ba? Ganon. Kaya hindi rin natin sila masisisi. Ngayon, kung wala kang kakayahan, pwede mo namang kausapin sila na hindi ko kaya magbayad sa inyo, ganyan-ganon, pero gusto ko sana matulungan nyo ako. O. Siyempre, yung mga yun naman, tutulungan ka niyan. Oo, hindi ka pagkakaitan ng kanilang tulong. Lalo't alam nila na talagang kailangan mo ang tulong nila. Di ba? Kaya mga idol, nagkukwentuhan tayo tungkol sa mga ganyang bagay para nakakakuha kayo ng konting idea sakaling mangyari sa inyo yung mga ganyan. Di ba? Yung poltergeist, balik tayo doon. Mga idol yan, yung poltergeist na sinasabi ko sa inyo, kapag yan nakaharap mo, minsan, pag nakaharap mo yan ang kinukuha ang kopya ng itsura ng tao, kakilala mo, kamag-anak mo, o sino pa man. Yan, kapag yan kinausap mo, malalaman mo kung poltergeist yan. Kapag kinausap mo siya at sumagot sa'yo, mag-ingat ka, huwag kang lalapit sa kanya at huwag kang papayag na malapitan kanya. Pagkaraniwan niyang kakatok yan sa pinto. Nakaranas na ba kayo, kinatok ang pinto nyo, pagbukas nyo, walang tao? Di ba? O kaya, tinawag yung pangalan mo. Yung narinig ko, tinatawag ka, parang tinatawag ka, tapos bigla kang sasagot. Delikado yun, mga idol. Huwag kang basta-basta sasagot kapag ikaw may tumatawag sa'yo, lalo't alanganing oras ng gabi. Huwag kang sasagot. Ang technique dyan, kapag tinawag ka at naulinigan mo kung kaninong boses yung nagtatawag sa'yo, tawagin mo rin siya sa kanyang pangalan. Halimbawa, tinawag ka, ang narinigan mong boses, kakilala mo. Halimbawa, ang narinigan mong boses, si Arnold. Bakit Arnold? Banggitin mo rin yung ano niya. Tawagin mo rin yung pangalan niya. Kumbaga, kukontrahin mo. O kaya, unahin mo yung pangalan niya. Narinig mo yung boses niya. Arnold, bakit? Wag yung, bakit? Ano yun? Huwag ganun. May peligro ka ron. Baka sa susunod na pagtawag sa'yo nun pagbukas mo ng pinto tsaka huwag kayong basta-basta magbubukas ng pinto kapag 10 oras ng gabi may kumakatok o nagtatawag. Wag. Kasi nangyari nun yan sa tiyahin ko Nahandusay siya Nawalan siya ng malay Narinig niya yung boses ng tiyuhin ko. Yung tiyuhin ko, pulis yun Duty yun, minsan umuwi ng alanganing oras yun, mga 1:00, 2:00, uwi yun. Ginagawa naman ng tiyahin ko, inaantay siya sa pag-uwi. Oo. Isang beses tumawag sa kanya Tinawag siya Ang ginawa naman niya, nanonood siya ng TV, hindi nga siya sumagot, binuksan naman niya yung pinto. Oo. Pagbukas niya ng pinto, ayaw kung anong nangyari, nahundusay siya Oo. Nung tanungin namin sa kinabukasan, anong nangyari sa kanya? Tinawag daw siya ni Tatay nung asawa niya, ni Tatay Lok, yung tiyuhin ko. Pagbukas daw niya ng pinto, ibang itsura nakita niya Hindi raw niya may pinta yung itsura Kaya siya nawalan ng malay. Natakot siguro. Oo. Ganun, kaya pag may nagtatawag sa inyo, sa oras ng gabi, huwag kayo basta-basta bubukas ng pinto. Tawagin mo rin yung kanyang pangalan kung anong boses yung narinig mo. Kilala mo naman yung boses na magtatawag sa'yo kaboses ng kakilala mo. Kung alam mo pangalan niya, banggitin mo yung pangalan niya, unahin mo yung banggitin yung pangalan niya. Bago ka sumagot. Nabanggit ko na. Pangalan niya, Berto. Narinig mo, tinatawag ka, boses ni Berto. Pagsagot mo, Berto, tawagin mo rin siya. 3 beses, Berto. Kapag hindi na sumagot yun, hindi si Berto yun. At huwag ka magbubukas ng pinto. Di ba? Tama? Yan mga idol, binibigyan ko lang kayo ng idea. Kasi nangyayari yan. Isa sa mga poltergeist yan. Yung ganung pangyayari, natatawagin ka. Oo, magpapakita sa'yo. Minsan lalo na pag nagpakita sa'yo sa bintana, tulad yung nangyari sa akin, sumungaw sa bintana. Sabi pa, buksan mo yung pinto.
Siguro, akala niya, kaya niya ako. Sinubukan niya ako, kung bubuksan ko nga, ay binuksan ko. Wala siya. Pero pag wala kang kakayahan, mga idol, at sinabihan ka ng ganon, basta may puto, papasukin mo ko. Wag. Pag wala kang kakayahan, wag. Kasi delikado ka doon. Sabi ko nga sa'yo, ano yun eh, nananakit yun eh. Oo, nananakit. Hindi mo alam kung anong gagawin siya. Pwede ka sakalin o ibalya ka nun. Ganon. Ayan ha, salamat ng marami. Sa maikli nating kwentuhan, sinamahan nyo ako. Sana nakapulot kayo ng konting idea at nakakuha kayo ng konting technique tungkol sa ating pinag-uusapan para kung sa inyo mangyari yung mga ikinukwento ko, meron na kayong kaalaman na dapat yung gawin. Okay na ha? Kung muli yung lingkod si Boyet at samantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, mga idol, kung may mga comment kayo, lagay nyo lang nyo sa comment section at kung meron kayong mga katanungan. Okay na ha? Hanggang sa muli, paalam!